sa ating lahat, mga kabiyaya. Amen. Bago po tayo magsimula, syempre gawin po muna natin ang ating flag ceremony. Batiin po natin ang ating mga Pilipino. 2,000, you are Charito. Yan. So, simulan po natin ang ating pananampahan sa pag-aawitan. Let's declare God's promises through this song. Dahil lahat ng salita ng Diyos ay totoo. He heals, He forgives, and He saves. Tama po ba? Hindi po nagsisinungaling ang ating Panginoon. Kaya itignan po natin ang mga pangako niya sa awiting ito. Awitin po natin dahil sinabi niya. tapat ka sa mga salita mo, Panginoon. Lord, ang salita mo, Diyos, ay makapangyarihan. Hindi lang ito basta salita, ito ay buhay at katotohanan. Kaya sa lahat po ng sakit, lahat ng kaguluhan,
may sagot ang Panginoon. Kaya let's declare and worship ang salita mo, Panginoon, panghahawakan ko.
salita mo ay nararanasan ko. Lord, maraming salamat po sa ating pagkakas. Maraming salamat po na kapag ka po sa buhay namin, kapag po ang salita mo, Panginoon. Totoo man po sa iyong mga pangako, pangako mo ng kaluwian, kapatawaran, kasaganang buhay, Lord God. Nararanasan po namin ito ang patuloy pa pong nararanasan sa aming buhay. Salamat pang lahat ng pangako mo po sa amin. Lahat po ng salita mo ang siyang sasabuhay po namin sa aming buhay. Panginoon, lahat ng pangako mo, panghahawakan namin, Panginoon, dahil ito po ay sinabi mo. Sa iyo po ang mataas na papuling pagsamba at pasasalamat sa matalas at ng Panginoong Pangalan Jesus. Amen. Salita mo, Panginoon, tunay at totoo. Mapanghahawakan natin lahat sapagkat siya ay tapat, makapangyarihan. Kaya nga tayo binago muli ng Panginoon dito sa kanyang bahay-sambahan para muli tayo ay matuto sapagkat tayo ay uhaw palagi sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang kalakasan natin. Amen po ba? Amen. So muli po, pakibati ang inyong mga katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At muli, uulitin ko, masaya nakatayo sa unahan kapag ang nakikita niyang lahat ay nakangiti. Amen? Kasi, pag nakangiti ka, lumiliwanag ito. Maliwanag na, di ba? Yes. Pero pag ang pumasok na kasimangot, dumidilim. Pero pag nakangiti, hindi lang lumiliwanag, nagdadala ka rin ng kasiyahan. Amen? Amen. So, praise God. Purihin ang ating Panginoon. So, patuloy tayo. Ngayon ay 18 serye na po ng ating tinatalakay na in Christ. Mga malalaking katotohanan tungkol sa iyo at sa akin na tayo ay na kay Kristo. At sa umagang ito, ang pag-aaralan natin ay having the mind of Christ. So, tatanungin ko kayo, what is the mind of Christ? And what does it mean to have the mind of Christ? So sa umagang ito ating diskusyon at ating tatalakayin upang malinawan tayo sa mga hiwaga ng salita ng Diyos. But before that, let us pray. Father in heaven, we thank you so much for this beautiful day and for these beautiful people, Panginoon, na dinala mo sa iyong bahay-sambahan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang naglagay sa aming mga puso ng kauhawan na matuto ng iyong mga salita. Sapagkat ang iyong salita ay buhay, makapangyarihan, totoo, at sa lahat ng panahon, Panginoon, ay mapanghahawakan namin. Thank you so much, Father, sapagkat pinananahanan mo ang pag-aawitan ng iyong mga anak.
Indeed, O God, thank you for this day. This is a wonderful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Lord, thank you. Hindi ang iyong lingkod na nakatayo dito sa unahan, Panginoon, kundi ang liwanag ng iyong salita ang matutunan ng bawat isa. Salamat ng marami, Ama, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hindi ba kayo mangangalay na pagsimula na kumipit kayo hanggang matapos? Sapagkat ako po, pipilitin ko palagi akong nakangiti. Iyan po ang sikreto na kahit magkakailan tayo, magmumukha tayong bata. Amen? Amen! So, paano lang po ito? Mga pampabuhay lang ng dugo. So, ang ibig sabihin, part 18. So, may 17 na tayong natutunan. So, bakit sisilipin natin ang malalaking katotohanan ito at magkakaroon tayo ng quick review pero hindi ko iisa-isahin. Ipa-flash lang natin. Mabilis lang po na pagsilip to refresh our mind kung ano ang mga natutunan natin at umaasa po kami na ito ay memoryado niyo. Amen? Hindi na. Sa biglang nawala yung mga ngiti. So, kahit sabihin natin hindi masyado natin na memorya, pero nandoon sa ating mga kaisipan. Amen? So, let's review. Dahil tayo ay nakit kay Kristo, natutunan natin that in Christ I am perfectly loved by God. I am completely forgiven. I am righteous and holy like God. I am a child of God. I am a new person inside. I am blessed and highly favored. I am Charito. I am rich and godly. I am healed and healthy. I am anointed to serve. I am an ambassador of Christ. I am divinely protected. I am inseparable from God. I am redeemed from the curse. I am God's new habitation. I am complete in Christ. I am reigning in life. I have eternal life. So we need to move on. And today, we will add one more reality. Today, we are going to talk about the mind of Christ. Bakit the mind of Christ? Because we believe that we have the mind of Christ. Naniniwala ba kayo na nasa inyo na ang kaisipan ni Kristo? Yes! Isa sa realidad na tayo ay na kay Kristo, nasa atin ang kanyang kaisipan. Amen? Amen. Pastor, parang hindi naman halata. So, pag-aralan natin. Isishare ko po sa inyo ngayon ang life application. Life application lamang po. On how does the mind of Christ think? Paano ba mag-isip ang isip ni Kristo? Pero bago yan ipapakita ko muna sa inyo ang katotohanan na nasa atin na ang kaisipan ni Kristo. Hindi po ito ibibigay pa lang. Hindi po ito kasama sa ating mga prayer lists. Hindi po ibibigay pa lang. Hindi mo ito ipinapanalangin. O hindi mo idinadalangin na sana ay bigyan tayo ng kaisipan ni Kristo. Sasabihin mo sa mga masasalimuot na bahagi ng iyong buhay, nawa ay mapa sa akin ang kaisipan ni Kristo. Mga kapatid, it is a matter of biblical reality that we have been given the mind of Christ. So, ibig sabihin, ngayon mismo, presently, nasa iyo ang isip ni Kristo. Amen? So, anong pagkakaiba ng reality sa promise? Ang promise po ay mangyayari pa lang. Future.
Ang reality po ay nangyari na at nangyayari pangkasalukuyan. So ngayon mismo, ibig sabihin, hindi po tayo pinangakuan na tayo ay bibigyan ng isip ng Kristo. Ang reality po ay naibigay na sa atin. Kaya ngayon mismo, nasa atin na ang isip ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating. Kaya nga po ang malaking bahagi ng talakayan natin sa umagang ito ay doon po sa application. Doon po sa application na kung nasa atin na po ang kaisipan ni Kristo, ano po ang application nito sa ating buhay? So tanungin mo, ang katabi mo, ano ang application nito sa buhay mo? Kalabitin mo ba? Inaantok na yan eh. Kagigising pa lang, antok ulit. So, ang sabi po ni Apostol Pablo, unang Korinto, 2:16, for who has known the mind of the Lord, that He may instruct him, but we have the mind of Christ. Muli, we have the mind of Christ. Ang have po ay present tense, ibig sabihin, ito ay realidad. Presently, right now, meron na tayong kaisipan ni Kristo. We possess His mind in our born-again spirit. Paano mauong ang ating microphone? So, in our born-again spirit. Kagaya po na natutunan natin last week, ngayon mismo, pasensya na po, kasi live baka meron dyan nakasasaliyon. So sabi ko nga, presently, we possess His mind in our born-again spirit, tulad na natutunan natin last week, that presently, we have eternal life. Equally true, na nasa atin na ang kaisipan ni Kristo. Amen? Inside our born-again spirit, we have the mind of Christ. Okay na po. So, ilagay niyo sa kaisipan niyo, I have the mind of Christ. Hindi po ito proseso, kundi ito po ay reality. Ngayon mismo nasa atin na ang isip ni Kristo. Parang ganito lang po yan. Meron kang pera. Meron kang pera. Pero hindi mo alam na meron kang pera. Ang damdamin ba na may pera na hindi mo alam na may pera ka ay pareho lang? May pera ka pero hindi mo alam. Pareho lang ba ang damdamin niya? Yes. May pera ka pero hindi mo alam, pumunta ka sa tindahan, gusto mong bumili, pero hindi mo alam, may pera ka palang nakatago sa wallet mo, so pareho ang damdamin na wala kang pera. Sapagkat ang kaalaman po ay mahalaga. Amen? Ang sabi sa Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Tayo po ay nasisira. Minsan dahil hindi natin alam. Kaya nga po, pag tayo ay hindi natutunan, pag hindi natin natutunan at hindi tayo naturuan na mayroon tayong isip na ni Kristo, hindi natin po ito alam kung paano ito gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay, kung paano maipamuhay habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito patungo sa kabilang buhay. Amen? Dapat alam natin, sinasabi rin ng Biblia, that knowledge is power. Tama po ba? Sino bang nagsasabi niyan dati?
si Admin Baron. Amen? Totoo naman, knowledge is power. Kapag alam mo na may kapangyarihan, kapag alam mo ang kapangyarihan ay nasa iyo, magagamit mo. Kaya isa po sa ginagamit ng kalaban, isa sa ginagamit ni Satanas ay kamangmangan. Amen. Ginagamit niya ang kamangmangan. Okay lang. Magsimba ka. Sa pinakamalapit o sa gusto mong simbahan pero wala kang natututunan. Okay lang yun sa kanya. Okay lang na hindi mo alam. Ma-fulfill mo lang yung religious activities mo. Ang ibang dati, makatayo lang sa pintuan ng simbahan, okay na. Para na rin ang pakiramdam nagsimba. Pero walang natutunan, okay lang yan kay Satanas sapagkat wala yang spiritual na kapakinabangan. Ibig sabihin, talo ka. Kaya mahalaga po ang tamang turo. Ano po ang tamang turo? Walang labis at walang kulang si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Sapagkat masaya po ang katotohanan. Napakasaya ng katotohanan na malaman mo na binayaran na ang lahat ni Kristo sa krus. At ang lahat ng kakailanganin natin sa buhay na ito, sa paglalakbay natin hanggang sa kabilang buhay, ay prinubay na. Sabihin mo ay prinubay na ng tinapos na gawa ni Kristo. At ang isa po dito ay ang kaisipan na si Kristo, ang kanyang kaisipan ay ibinigay na, nasa akin na. Amen. Hindi po tayo lugi dyan kapag alam natin, hindi lamang meron tayong buhay na walang hanggan, pero habang naglalakbay tayo sa buhay na ito, nasa atin ang kaisipan ni Kristo. Sapagkat kakailanganin natin ang isip ni Kristo sa pakikipagkapwa-tao, kung paano mamuhay, kung paano maging magnegosyo, at kung paano magpamilya. Amen po ba? Kailangan natin ng kaisipan ni Kristo. At dahil nasa atin ang isip ni Kristo, alam natin ang mga bagay na yan. Alam natin kung paano kumilos at gumalaw sa ating pang-araw-araw na buhay. Kailangan natin ang wisdom ng Diyos. Kailangan natin ang wisdom ng salita ng Diyos. Overwhelmed ako kanina sapagkat, praise God, nagtugma yung awitin sa ating preaching ngayon. Kailangan natin ng wisdom ng salita ng Diyos at maunawaan natin ito dahil nasa atin na ang isip ni Kristo. Can you say amen? Amen. Amen. So now let's talk about the life application. Paano po ba may apply sa buhay ngayon nasa atin ang isip ni Kristo? Tanungin ko po kayo, naniniwala ba kayo na nasa inyo na ang isip ni Kristo? Do we have the mind of Christ? Yes. Amen. So itaas ang mga kamay ng mga naniniwala na nasa Kanya na ang isip ni Kristo. Amen. Palakpakan niyo ang inyong sarili. Nasa atin na ang isip ni Kristo. So, please shout, I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. Pakilakasan po. I have the mind of Christ. Iyan po ay biblical affirmation that we have the mind of Christ. Amen? Amen. Amen. So, life application number 1. Pakibasa po ng malakas. Be humble and obedient to God's will. Be humble and obedient to God's will. Be humble
and obedient to God's will. Paano po ba yung humble? Mapagpakumbaba. Paano po yung obedient? Masunurin. Kung nasa atin na po ang isip ni Kristo, kaya natin maging mapagpakumbaba at masunurin sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. So, kailangan tayo ay nagiging masunurin at mapagpakumbaba. As we seek to align our thoughts and actions with Christ, let us embrace humility and heart willing to obey, just as He did, trusting that this path leads to purpose and fulfillment in God's plan. Mga kapatid, napakahalaga, sobrang mahalaga na alam natin sa ating sarili na hiwalay kay Kristo, wala tayong kakayanang maging mapagpakumbaba. Amen? Kaya lagi nating ipaalala sa iyong isip, lagi nating ipaalala sa ating mga kaisipan, sa ating mga sarili, na ang tao ay likas na mayabang. Amen? Walang nag-amen. Sabihin mo sa katabi mo, mayabang ka. Tumawa ba? O sumimangot? Sumimangot ba? Tumawa. Okay. Nagiging humble lang siya, nagiging humble lang tayo kapag natanggap natin ang biyaya ng Diyos. Amen? Dati mayabang yung tao na yan. Bakit bigla ngayon? Oh, mapagpakumbaba na. Yun pala, natanggap na niya ang biyaya ng Diyos. Amen? What is the original sin? What is the fall of Lucifer? What is the original temptation? What is the fall of man? True. Because apart from the grace of God and the finished work of Jesus Christ on the cross, tayo po, ang ating naturaleza ay very, very arrogant and very, very disobedient. Tanggap niyo yan? Tanggap niyo. Kailan tayo naging humble? Maisingit ko lang. Kasi lahat tayo dito humble na. Kailan? Nung tinanggap natin si Yesu Cristo. Isinantabi mo kung sino ka at ano ka. Tinanggap mo siya. Yun ang greatest humbleness na nagawa mo sa buhay mo. Naging humble tayo sapagkat dumating na tayo sa kaunawaan na wala tayong magagawa hiwalay sa biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Ang hangin po na lumalabas sa dalawang butas ng ating mga ilong ay hindi po sariling kakayanan. Amen? Ito po ay gawa ng Diyos. Ito po ay kalooban ng Diyos. Ang tawag po dito, gift of life. Mantakin mong isipin, ang dami mong kasabay na natulog kagabi sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming hindi na nagising. Tayo ay gising, malakas, malusog, masigla. Bakit? Nasa atin ang biyaya ng Diyos. Nandito tayo upang sumamba sa Diyos na patuloy ang biyaya at kaloob na buhay na ibinibigay niya sa ating araw-araw. So ang isip ni Kristo, tinuturoan tayong maging humble, maging obedient tulad ni Kristo. Amen? Philippians 2:5-7.
let this mind be. Ibig sabihin niya ng mind of Christ, be in you, which was also in Christ Jesus. Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. And verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient. In being found in appearance as a man, ibig sabihin yung incarnation, he humbled himself and became obedient, naging masunurin. Hanggang saan? To the point of death, even the death on the cross. On the cross po yan, hindi death of the cross. Death on the cross. Yan po ang kaisipan ni Kristo. At dahil nasa atin ang kaisipan ni Kristo, nasa atin ang kaisipan ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. Amen? Amen? To have the mind of God is to live in humility, obedience, not in arrogance, and rebellion. Kaya-kaya natin magsabi, I am sorry. Amen? Natutuwa talaga ako kay Hans. Pag yan nagkamali, hindi mo pa nasisitaan, sasabihin na niya, sorry, mami. Sorry. Yoya, bata pa lang, alam niya na mag-sorry. Pag nagkamali, napakahalaga tayo ay mag-sorry. Kasi may mga tao talaga na hindi marunong mag-sorry. Bakit? Umabot na sa tuktok ng kanilang mga utak, ng kanilang mga kaisipan, ang kayabangan. Amen? Kaya nagiging ng rebelde. Nagiging rebelde saan? Sa mga itinakda ng Diyos na pamunuan. May mga tao po bang ganyan? Meron po bang mga rebelde? Noon hanggang ngayon meron. Maging sa mga eskwelahan. Maging sa mga classroom. Amen po ba? Sa loob po ng bahay ay may liderato. Sa pamahalaan, sa komunidad, sa mga barangay, sa mga munisipyo, maging sa local at national government. Sa loob po ng church ay meron din liderato. Amen? Pero siyempre sa loob ng church walang ganun harsh na leadership. Amen? Dahil ang mga anak ng Diyos ay mga humble at masunuri. Dahil ang kaisipan ni Kristo at tayo ang lahat ay na kay Kristo, kaya nating magpasako sa mga pinunong inilagay sa atin, maging sa church. Lalo higit po sa church. Sapagkat sila ang nagmamahal, nangangalaga, at nananalangin para sa atin. Amen po ba? Amen. Sapagkat ito ang tawag ng Panginoon sa kanila. So, kung nasa atin ang kalooban, ang kaisipan ni Kristo, nagiging tayong masunurin sa Kanyang kalooban. True humility is not thinking less of ourselves, but depending more on God's grace. When we humbly rely on Him, we recognize that His strength completes our weaknesses. Amen? Ulitin ko po. True humility is not thinking less of ourselves. Dahil ikaw ay mapagpakumbaba, hindi ibig sabihin mababa na
ang tingin mo sa sarili mo, but depending more on God's grace. When we humbly rely on Him, we recognize that His strength completes our weaknesses. Ang kanyang lakas ang nagkukumpleto sa panahon ng ating mga kahinaan. Kapag tayo po'y nagpapakumbaba, kinikilala po natin ang kanyang lakas. Kinikilala po ba natin ang lakas ng ating Panginoon? Yes. At yung hindi natin kayang gawin ay magagawa natin sa pamamagitan niya na siya nagbibigay sa atin ng lakas. Sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa atin. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. 2 Corinthians 12:9-10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Pag sinabi pong weakness dyan sa Greek grammar po, ibig sabihin ng weakness, inability to do things by myself. And po ba? Yung walang kakayahan ikaw na gawin ang isang bagay sa iyong sarili. Hindi po ibig sabihin ng weakness dyan ay poverty or sickness. Hindi po kalooban ng Diyos ang poverty at sickness. Bakit? Lahat ng bagay na galing sa Diyos ay mabuti. Ang sickness, ang poverty po ay hindi mabuti. Bakit po? Pag ikaw ay may sakit, nagpapadoktor ka. Amen? Dahil gusto mong gumaling. Kung ikaw ay kapos, nagtatrabaho ka sapagkat gusto mong umangat sa buhay. Tama po ba? May trabaho ka na nga, nag-overtime ka pa, nag-double time ka pa, nagtatrabaho ka na, nag-online selling ka pa. Bakit? Gusto mong guminhawa sa buhay. Pag ikaw ay may sakit, nagpapacheck up ka, annual check up. Bakit? Sapagkat ang sakit at karamdaman ay hindi mabuti. So, alam mo na ang sakit at karamdaman ay hindi galing sa Diyos sapagkat mabuti ang Diyos. Ang patunay po nito, si Kristo sa krus ng Kalbaryo, nabugbog at nasugatan para tayo gumaling sa ating mga karamdaman. Amen? Si Jesus, mayaman, naging mahirap para tayo ay guminhawa. Ano po ang punto dito? Ang punto po dito, ang sickness at poverty ay hindi po kalooban ng Diyos. Amen? Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. So that Christ's power may rest on me. Verse 10, that is why for Christ's sake, I delight in weaknesses and in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. Amen. Tinubos na po tayo ni Kristo sa kasalanan, sa kahirapan, sa karamdaman, maging sa kamatayan. Pero hindi po tayo tinubos sa mga insulto, sa mga paghihirap, sa mga persecution, and in difficulties. Amen? Hindi po, kahit Kristiyano ka pa, kahit charito ka pa, makakaranas ka pa po ng pag-iinsulto, ng pagtatawa, ng pagkukutya, dahil marami pong bashers. Amen? Marami pong bashers. Kaya hindi po tayo dyan exempted. Tingnan niyo ang last line. For when I am weak, pakibasa po. Let the weak say, I am strong. Pakisabi po. Bakit ko pinauulit sa inyo? Sapagkat hindi ka lamang naniniwala sa iyong isip, kundi ikinukumpisan mo yan sa iyong bibig. So muli, pakisabi, let the weak say, I am strong.
strong. Let the poor say, I am rich. I am rich. Amen? Dahil ang muli, believe in your heart and confess it in your mouth because tayo sa ating kahinaan, ang kalakasan natin ay ang Diyos. Sa ating kahirapan, si Kristo ang ating kaginhawaan. Yan po ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya ang taong merong isip ni Kristo ay humble at masunurin sa kalooban ng Diyos. Pero ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Paano mo susundin ang kalooban kung hindi mo alam? Sa bibig mo ni Kristo sa pamamagitan ni Juan, sinabi niya, John 6:40, For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last days. Mga kapatid, iwasan po natin ang complexities of religion. Kailangan po simplified Christianity. Ano po yung simplified Christianity? According to that verse, look to Jesus and believe Jesus. Yan po ang pinaka-simpleng Christianity. Bakit po maraming nalito sa gospel? Sapagkat marami po ang nagpalito. Kaya marami ang litong-lito. Amen. Ang daming pinagagawa. Sa totoo lang, hindi naman kailangan pahirapan ng mga tao at hindi rin kailangan pahirapin. Simplihan lang natin, mahal tayo ng Diyos. Amen? Isinugol ng Diyos ang anak na matay para sa atin para tayo ay salipin sa kasalanan. Only Jesus and Him crucified. Only Jesus and His finished work on the cross. Ang sabi sa versikulo na yan, look to Jesus. Look to the Son and believe in Him. Huwag kang tumingin sa pastor. Huwag kang tumingin sa obispo. Look to the Son. Look to the Son. Huwag sa nanay. Amen? Look to the Son. Sa anak ka tumingin. Huwag sa iglesia. Huwag sa simbahan. Look to the Son. Sapagkat pag tumingin ka kay Kristo, maliligtas ka, gagaling ka, giginhawa ka, may buhay ka na walang hanggan. Amen? Ano po ang guarantee? You shall have eternal life. Kaya sure and very sure, we will be all heaven-bound. Heaven will be our final home because we look to the Son. Amen? Amen. Kaya nga po, ito po ang simplified Christianity. Christ and the cross, Christ and the finished work on the cross. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, I seek nothing among you, only Jesus and Him crucified. Amen? Palakpakan po natin ang Amen. Number 1, be humble and obedient to God's will. Parang may nalagpasan po ako. Mabilis lang. Okay. Number 2, be gracious and forgiving. Pakibasa na po. Be gracious and forgiving. Be gracious and forgiving. Dahil ang isip ni Kristo ay mapagbiyaya at mapagpatawad. Sabihin mo nga po, ang
isip ni Kristo ay mapagbiyaya at mapagpatawad. So sabi mo, nasa iyo ang isip ni Kristo. Tama po ba? Tama po ba? Eh, ba't di mo mapatawad? Ba't meron ka pang mga hindi pinapatawad? Meron pa ba? Be honest. Pero hindi ko kayo patatayuin. Meron ka pa bang mga hindi pinapatawad na kapwa mo? Eh sabi mo na sa iyo ang isip ni Kristo. Eh ang isip ni Kristo ay mapagbiyaya at mapagpatawad. Ba't walang biyaya at pagpapatawad? Kasi ang sabi mo, patatawarin ko lamang siya. Pag humupa na, pag nawala na itong galit sa dibdib ko. Eh kailan mawawala yung galit sa dibdib mo? Kaya ka nagkaka-high blood. Kaya tumataas ang high blood mo. Yung bang mga tumatawa, meron pang hindi napapatawad? Napatawad na pala. Eh, hindi ko siya kaya patawarin, Pastora. Ang sakit-sakit, ang bigat-bigat ng ginawa niya sa akin. Binash niya ako, nag-post ako, nag-comment siya. Ininsulto niya ako. Hindi ko siya mapapatawad. Kailan mawawala ang galit sa dibdib mo? Ang pagpapatawad po ay hindi emosyon. Ito ay desisyon. Patawarin mo na para gumaan ang loob mo. Huwag mo lang alalahanin yung mga ginawa, masasakit, masasama sa iyo. Tandaan, mga kapatid, listen very well. Matindi ang pinagdaanan ni Jesus. Wala tayong ibang example dito. Mga kapatid, let me serve this notice. Pag tayo ay nagsasalita, wala tayong ibang ikukwento. Wala tayong ibang example kung hindi mga tao sa Biblia, kundi si Jesus mismo. Amen po ba? Amen. Isa po yan sa criteria ni Bishop. Hindi ka pwedeng magkwento. Kasi minsan pag may kwento, maraming kwento, ang susunod dyan, kwenta. Amen. So, matindi po ang pinagdaanan ni Jesus. Siya po ay pinagtaksilan. Amen? Ng isang disipulo. Ibinanta, ipinagkalulo, itinanggi ng isang pinakamamahal niyang alagad, pinakamalapit na alagad, at sumumpa man, peksman, hindi ko kilala ang Jesus na sinasabi niya. Ang kanyang mga alagad ay iniwanan siya, nagtakbuhan. And yet, doon sa krus ng Kalbaryo, habang ang kanyang katawan ay nakabitin, suspended between the heavens and the earth, crucified between two thieves, Jesus uttered the words of grace, Father, forgive them, for they do not know what they do. This is what grace is all about. Amen? Kaya kung sa tingin mo, matindi ang ginawa sa iyo, pinagtaksilan ka, ibinenta ka, binash ka, look to Jesus. Amen? May papantay pa ba sa ginawa ni Jesus? Tinatanong ko po kayo, may papantay pa ba sa ginawa ni Jesus? Kaya mo bang patawarin at sabihin, Panginoon, patawarin mo siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. With the mind of Christ in us, we release resentment and choose grace. Following his example on the cross when he said, Father, forgive them, for they do not know
what they do. Luke 23:34. Ephesians 4:32. According to the Apostle Paul, be kind and compassionate to one another, forgiving. Yung word po ng forgiving ay continuing act. Patuloy, forgiving. Patuloy mong ginagawa. Forgiving each other, just as. Sa Greek word po, ang just as ay katos. Ibig sabihin, same manner, same measure. Pareho ng ginawa ni Kristo. Pastora, hindi ko kayang gawin yan. Diyos lang makakagawa yan sapagkat ako yung tao lamang. Amen. Yan ang excuse ng mga taong gumagawa. Sapagkat ako ay tao lamang. Tandaan, may kasabihan. To err is human, to forgive is divine. Diyos lang ang magpapatawad, hindi ako. Kasi punong-puno na ang salot. Kailangan na siyang bigyan ng leksyon. Kailangan na siyang kalusin. Hindi na natuto. Hirap magpatawad ang tao sa totoo lang. Hindi lang mahirap magpatawad. Wala tayong kakayanang magpatawad. Hiwalay sa biyaya ng Diyos. Amen? So, basahin natin muli. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave us. Are you in Christ? Amen. Amen. So you can forgive. You can only be compassionate and forgiving because you are in Christ. Yung in Christ po, yun ang susi. That is the key. Amen? Amen. So, life application, knowing that you are in Christ, anong pwede mong gawin? Number 2, be gracious and forgiving. And number 3, be rooted in truth. Be rooted in truth. Ang isip ni Kristo ay nakabaon, nakaugat sa katotohanan, kaya anumang kasinungalingan ay hindi sa Diyos. Dahil ang ama ng kasinungalingan ay sino? Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. To have the mind of Christ is to be deeply rooted, malalim. Rooted in truth, aligning our thoughts and actions with the truth of God's Word. So ano po ang ibig sabihin natin dito? Ang guide po natin ay ang salita ng Diyos. Ang guide po natin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga po tayo nag-series in Christ. Paano ba ipinaliwanag ng salita ng Diyos na tayo ay merong ng isip ni Kristo sapagkat ang isip ni Kristo ay nakabaon sa katotohanan. John 17:17, ito ay parte ng mahabang panalangin ni Jesus na nakatala sa John 17. Ang sabi dyan, sanctify them by the truth. Your words is truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen po ba? Kaya naniniwala tayo sa sola scriptura. Only the scripture. The scripture is the bedrock and foundation of our faith and practice because the Word of God, the Bible, is the Word of God. Amen? What is the Bible? The Word of God. Sabi ng iba, huwag tayo maniniwala. Lalo't higit kung pastor mismo ang magsabi na hindi naniniwala sa ibang mga sinasabi sa salita ng Diyos. Amen. Tumakbo ka, kagaya ng pagtakbo mong palalim sa cobra at leon. Dahil delikado yan. Hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Mahirap yun. Amen? Mahirap yun kasi kahit pa ang Biblia ay naglalaman ng ibang, may mababasa ka ba sa Biblia na kahit hayop nagsalita, nung time ni Balaam, tandaan natin,
ang Biblia ay isinulat ng Diyos, ipinasulat niya, kinasihan niya, kaya sa kabuuan, ang Biblia ay salita ng Diyos. Huwag kang mag-alala, ang sabi nga, if you can read it in the Bible, don't bother. Kung hindi mo mabasa sa Biblia, huwag kang mag-alala. God didn't say it. Always believe that the verse is the voice of God. Especially, ang sabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 4:6, do not go beyond what is written. Huwag natin dagdagan, huwag natin bawasan ang salita ng Diyos. As we ground ourselves in His truth, we grow in wisdom. Paano tayo mag-grow in wisdom? We ground ourselves in His truth sa kanyang katotohanan. We grow in wisdom and discernment, becoming steadfast in faith and unshaken even by false doctrines. Madami pong maling turo. Marami pong maling doktrina. Ngayon po, na grabe na sa social media, napaka-open na lahat. At ito po ay pinagsamantalahan ng mga bulaang pastor, nag-aanyong bulaang propeta sa kanilang mga bulaang katuruan. Amen. So, mahalaga po na nasa atin ang isip ni Kristo. Nakabaon tayong malalim sa aral ng tinapos na gawa ni Kristo. Bakit? Madali nating madidiscern. Anumang maling aral, madali nating ma-reject. Amen? Madali nating ma-reject. Pag nabasa mo, hindi mo natatapusin. Bakit? Nagka-clash na ang iyong spirito. Mali yan. Bakit? Nabuksan na ang iyong kaisipan. Because we know the teaching of Christ and His finished work. Kung mabasa natin, puro gawa, 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 reject mo yan. Amen? So dahil as we ground ourselves in His truth, kaya napakahalaga ng pag-aaral. Anong nangyayari? We grow in wisdom and discernment, becoming steadfast, nagiging tayo matatag, and unshaken. Ito yung gusto kong word dito. Unshaken even by false doctrines. Balik na rin man ang mga salita. Alam natin mali yan. Bakit? We are rooted in the truth of His word. Ephesians 4:14. Then we will no longer be infants. Hindi na daw tayo mga sanggol, tossed back and forth by the waves. Hindi na tayo mga sanggol na madaling-madaling na madala ng alon and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Hindi na tayo basta-basta madadala ng mga nagtuturo. Bakit? Steadfast na tayo, matatag na tayo, alam na natin ang tamang katuruan. Kapag nasa tamang aral ka na, manatili na tayo. Amen? Kapag nasa tamang aral ka na, manatili na tayo. Amen? Nangyari po yan sa amin. For 8 years, pero hindi ko pinagsisisihan yung 8 years na yun. Nung narinig namin ang tamang turo, we ran as fast as we could, nanatili. Amen. Manatili. Manatili tayo saan? Sa katuroan ng tinapos na gawa ni Kristo. Sapat na po ito. Amen? Sapat na po ito. Anong magturo na walang grasya, mali. Anumang turo na dinadagdagan ang grasya ay mali. Ang tamang turo ay sapat na. Ang grasya, sapat na. Ang tinapos na gawa ni Kristo, kumpleto ito dahil si Kristo ang gumawa. Amen? At dahil gawa ni Kristo, ligtas na tayo magpakailan-kailan pa man. Amen? Ligtas na tayo magpakailan pa man. So, be rooted in truth,
the truth of His finished work on the cross. Amen? Number 3, be rooted in truth. Number 4, be at peace with yourself and others. Ulitin niyo nga po. Be at peace with yourself and others. Amen. Dahil nasa atin ang isip ni Kristo, at ang isip ni Kristo ay kapayapaan, payapa tayo sa ating mga sarili. Amen? Payapa tayo sa ating mga sarili. At nakikipagpayapa ka sa ibang tao. Amen? Nakikipagpayapa ka sa ibang tao. To have the mind of Christ is to embrace His peace with ourselves and extend it to others. Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give you." Amen? My peace I give you. Tanungin mo ang sarili mo, payapa ba ako? Sabi ko, tanungin mo ang sarili mo at sagutin mo rin sa iyong isip. Payapa ba ako? Ayaw niyo, mga hindi kami payapa eh. Payapa ba ako? Payapa ako. Nakikipagpayapa ba ako sa iba? Nakikipagpayapa ba ako sa iba? Anong sagot mo? Yes. Yes. Kasi yan po ang kaisipan ni Kristo. Ang kaisipan ni Kristo, ang kapayapaan ni Kristo ay nasa atin na. Hindi natin kapayapaan. Sabi niya, my peace. Peace I leave you, my peace I give you. My peace. Hindi mo peace kasi sa sarili mo lang, hindi ka talaga mapayapa. Pero, pag ibinigay na ni Kristo sa iyo ang kapayapaan, payapa ka na. Amen? Kaya kapag ikaw, nasa iyo ang kapayapaan ni Kristo, ano pa? Payapa ka sa iyong isip. Payapa ka sa iyong puso. Payapa ka sa iyong sarili. At gumagawa ka ng mga bagay at mga pagkakataon o ng paraan para maging payapa ka rin sa iba. Amen. Dahil payapa ka, ikaw mismo gumagawa ng mga bagay, gumagawa ka ng paraan para maging payapa ka rin sa iba. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay hindi palaaway. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay hindi pasagulero. Amen. Ang mga anak ng Diyos ay peacemakers. Amen. Sapagkat gusto natin ng kapayapaan. Amen? Kung aawayin niyo ako, okay lang. Problema niya yun, hindi ko problema yun. Pero kung aawayin niyo ang iba, magkakaproblema kayo at bahala ka sa buhay mo. Pero tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo palaaway. Sapagkat gusto natin ang kapayapaan. Amen? Sapagkat masayang taong walang kaaway. Kung inaaway ka, wala kang magagawa. Inaaway ka eh. Tama? Tama po ba, mga bata, mga kabataan? Opo. Kung inaaway kayo, wala kang magagawa. Pero huwag ka naman magpasuntok, umiwas ka. Pwede? Dahil hindi tayo mga basagulero. Wala kang magagawa. Kasi talaga naman may mga taong palaaway. Pero huwag kang makipag-away. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makipag-away. Ang sabi ni Apostol Pablo, maliwanag na sinabi niya sa atin, na gawin natin ang lahat ng ating magagawa na makipagpayapa kung pwede. Okay? Kung pwede. Pero kung hindi pwede, nasa kanya na yun. Tama po ba? So, tingnan natin ang patunay. The verse is the voice of God. Amen? Tingnan natin. With Christ's peace in us, we are empowered to pursue harmony with others. As Paul writes, if it is possible,
As far as it depends on you, live at peace with everyone. Romans 12:18. Living at peace with everyone if possible. Kung pwede lang. Kasi may mga tao talagang ayaw makipag-peace. Ayaw makipagbati. May mga tao talaga na ang almusal ay sama ng loob. Ang tanghalian ay galit at ang hapunan ay puot. Tinti naman ito. Tinti na to ah. Wala ng araw na hindi siya galit. Walang araw na hindi siya nanira ng tao. Naku, grabe na to. Walang araw na hindi nagchismis. Walang araw na hindi mura sa galit. May mga tao talaga kasi ipinaglihim sa galit. Ikita naman yan sa itsura. Mukhang laging galit. Sabi ni Pablo, wala akong masyadong magagawa. Pero ang sabi niya, kung posible lang. Diba? If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Alam niyo po ba yung sayaw na tango? Siyempre, wala na. Wala na nagtatango dito, di ba? Ang naalala ko lang sa, wala kasi si Manay eh, sa sayaw na tango, ang sabi niya, ang kwento sa akin, yung nanay ko daw, magaling magtango. Pag napapasayaw yun, talagang buong kasalahan namin nagtatango yun, kapartner ng kapatid ko. Alam niyo ba, it takes two to tango. Tama? It takes two to tango. Pag isa, anong tawag? Tangga. Tangga. But it takes two to tango. Pag isa lang, tangga. It takes two. Pero kung ayaw makipagsayaw sa'yo ng tango, walang problema. Sabi mo sa sarili mo, sa katabi mo pala, walang problema kung ayaw mo makipagtango sa akin. Bakit? Ipayabang mo, magtangga ka kung mag-isa. Ayaw mo makipagtango sa'yo, so ipayabang mo ang sarili mo, magtangga ka mag-isa. Solo, pero masaya. Solo, pero walang kaaway. Solo, pero hindi nag-iisa dahil kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. So the word for today is tango. Number 4, be at peace with yourself and others. Number 5, be devoted to God's Word. Amen. Kung nasa iyo ang isip ni Kristo, devoted ka sa Word of God. Dahil ang isip ni Kristo ay devoted sa Word of God. Eh sinasabi mo, nasa iyo ang isip ni Kristo. Hindi pwedeng hindi ka devoted sa Word of God. Dahil kung wala kang devotion sa Word of God, eh bakit wala sa iyo ang mind of Christ? Grabe ka naman, pastora, napaka-harsh mo. Okay? Okay. Having the mind of Christ causes us to be fully devoted to God's Word, serving Him with purpose and passion. Fully. Hindi sinabing half. Fully. Ganyan po si Jesus. Very passionate. Very purposeful. Pikit pa ang araw, gising na. Pumikit na ang araw, gising pa. Very energetic, full of life, full of energy and inspiration, full of strength, sapagkat siya po ay fully devoted sa work of God. Hindi po siya nananamlay. Hindi po siya
nanghihina. Fully devoted si Jesus. John 4:34. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Yan po ang kaisipan ni Kristo. Hindi po siya ningas bubon. Alam niyo yung ningas bubon? Maningas sa una, pero nawawala. Magaling sa simula, pero humuhupa. Si Jesus po ay hindi. Siya po ay starter and finisher. Sapagkat ganyan po ang kanyang kaisipan. At ganyan din po ang kaisipan ni Paul. Ang sabi niya, ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Tinapos ko ang aking takbuhin. Kaya po pag iniligay ng Diyos sa kaisipan mo, sa buhay mo, ang takbuhin, tapusin mo. Amen? Sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos, kaya huwag kang umatras, huwag kang matakot, huwag kang maduwag. Anumang mga hamon at higante ng buhay na haharapin mo, laging dakila ang biyaya ng Diyos. Amen? Hinarap ni Jesus ang krus ng buong tapang at tinapos niya ito. Kaya dun sa krus ng Kalbaryo, ang mga salitang binigkas ni Jesus, it is finished. Amen? It is finished. At dahil tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, tayo ay ligtas na. Amen? Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Pinagaling na tayo sa ating mga karamdaman. Pinaburan at pinagpalat tayo ng Panginoon dahil kay Kristo. Shout Amen. Amen. Kaya dapat po ganyan din ang ating kaisipan. 1 Corinthians 15:58, my last verse. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, fully. Lahat po tayo ay full-timer. Oh, Pastor, paano ako naging full-timer? Full-timer po tayo lahat. Hindi nga lang professionally or positionally. Lahat po tayo full-timer. Nabasa niyo po ba sa Biblia na ang sinasabi, kahit anong gawin mo at gagawin mo, ay gawin mo para sa Panginoon? Amen. So, ibig sabihin, lahat tayo. Amen? Lahat tayo ay full-timer. Saan ka man matagpuan, sa trabaho, sa eskwelahan, ano mang ginagawa mo, alam niyo yung Grace in the Marketplace? Ano mang ginagawa mo, nasaan ka man, ginagawa mo ang mga bagay na yan dahil sa Panginoon. Amen. Ang mga bagay ginagawa mo, iniisip mo, ginagawa mo ito para sa Panginoon. Ikaw ay full-timer. Clap your hands, full-timer. Amen? With Christ's mindset, we find joy in fulfillment, in faithfully pursuing God's purposes, and tirelessly doing His work. Ang ganyang kaisipan na mayroon tayo ng kaisipan ni Kristo, all out tayo sa pagsisilbi sa Panginoon. Amen? All out. Full service para sa Panginoon yan. Go ako dyan. Para sa Panginoon yan. All out ako dyan. Para sa Panginoon yan. Suportado ko yan. Amen? Sapagkat hindi ako napapagod, hindi ako nawawala ng lakas, maglilingkod ako sa Panginoon, ano man ang mangyari. Amen? Mapapagod ka lang kapag ang ginamit mo ay ang sarili mong lakas. Amen? Pag sarili mong lakas, mapapagod ka. Pero pag ang ginamit mong lakas ay ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa iyo, hindi ka mapapagod sapagkat ginagawa mo ang iyong ginagawa sa kaisipan
katulad sa kaisipang meron ka katulad ng kay Kristo. Ikaw ay magpapatuloy, ikaw ay nagpapatuloy, at ikaw ay magpapatuloy maglilingkod sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya po hindi natin sinusukat yung paglilingkod sa Panginoon. Yung mga nagpupunta dito every Saturday, maglinis na kung tutuusin. Kung tutuusin, kaya-kaya namin i-roam sa'yo. Pero merong nag-isip na magkaroon ng cleaner. Hindi po yan mawawala ng saysay sapagkat lahat ng ginagawa natin ay hindi masasayang. Lahat yan ay may gantimpala sa ating Panginoon. Kaya tayo ay full-timers sa lahat ng gawain ng Panginoon. Go ako dyan. Support ako dyan. Sapagkat hindi ako mapapagod maglingkod sa Panginoon. Sapagkat ang lakas na meron ako ay lakas ng Diyos na kaloob sa akin sa pamamagitan ni Kristo. Amen? So ngayon alam na natin that we have the mind of Christ. Ito ang ating mga life application. Number 1, be humble and obedient to God's will. Be gracious and forgiving. Be rooted in truth. Be at peace with yourself and others. Be devoted to God's word. So sabihin mo, I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. At dahil meron kang kaisipan ni Kristo, you can be humble and obedient to God's will. You can be gracious and forgiving. You can be rooted in truth. You can be at peace with yourself and others. And you can be devoted to God's word. And our big idea is, I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. So, I have the mind of Christ. Nasa atin na ang isip ni Kristo. And last week, ang sabi natin, we have eternal life. Amen. At nais ko, alam ko sa pagkatipong ito, ay mayroong mga bago at ang dalangin namin nawa ang lahat ng mga katotohanan, ang lahat ng mga benepisyo, ang lahat ng ginawa ni Kristo sa atin ay hindi maging walang kabuluhan.